guys, good morning. So nandito ulit ako ngayon sa NAIA Terminal 3 and today pupunta naman tayo ng Osaka, Japan. Hindi lang naman Osaka yung pupuntahan ko, pupunta din ako ng Kyoto, Nara and Kobe. So today is November 29 and yung trip natin is until December 9. So 10 nights siya and 11 days. During this trip, ito yung pinakang peak ng autumn based dun sa Japan Advisory. For this trip, solo travel lang ako. Wala na kasing vacation leave yung asawa ko. So, first time ko magsa-solo travel. Tingnan natin kung ano yung feeling ng nagsa-solo travel sa Japan. Ngayon magna 9 AM na, yung boarding time ko 12:15 PM pa. Nandito ako ngayon sa level 3. Medyo kakatapos ko lang din sa immigration. Actually pumunta na din ako sa taas, sa Marhaba. Kaso puno, nagpa-reserve na lang ako ng slot and tatawagan na lang daw nila ako. Dito na lang ako nagantay sa baba kasi walang upuan dun sa taas eh. Mga around 8 AM ako dumating sa airport or dito sa airport. And pagkadating ko pumunta agad ako ng check-in counter. May nadaanan akong mga kiosk para lang daw yun sa mga domestic travel. Pag international travel, hindi na kailangan dumaan doon. Ayan, kaya sobrang bilis lang nung process. Nag-check-in lang ako ng baggage. Isa lang yung dala kong maleta. Actually, wala pang 10 kilograms yung dala kong gamit eh. Wala kasi ako masyadong mga damit na panglamig. Kaya kaunti lang yung dala kong gamit. Siguro doon na lang ako bibili ng mga damit. And try nating habulin yung Black Friday sale sa Osaka or doon sa outlet na malapit doon sa airport. I think tomorrow na lang ako pupunta doon. And so pagkatapos ko sa check-in counter, dumiretso na ako sa immigration. Sa immigration, isa lang yung tinanong sa akin kung government employee ako. Yun lang talaga yung tinanong sa akin. Pang-apat na beses ko nang magja-Japan. Yung first time ko is last year sa Osaka din, kasama yung asawa ko. May nakita kasi akong sale sa Cebu Pacific last August, kaya binook ko na din yung flight na yun kasi nakita ko yung date talagang peak autumn season. Kagaya kasi siya ng autumn season last year. Yung peak autumn season last year, parang pares lang this year. First week of December and last week ng November. So ngayon, 3.5 hours pa yung antay natin bago mag-boarding time. And I think doon na lang ako sa Marhaba magpapalipas ng oras. Inaantay ko lang yung tawag nung reception doon sa taas. Kinuha naman niya yung number ko. Yung flight ko pala is 8,200 ko na book last August noong nagkaroon ng sale si Cebu Pacific. Round trip na yun. Kaya sobrang mura para sa akin kasi peak siya ng autumn season. Para nga pala sa mga requirements, kagaya lang din ng dati. Unang-una is yung passport natin. Dapat at least 6 months yung validity niya. Ikalawa is yung Japanese visa. Ayan. Yung Japanese visa, dinidikit lang naman yan sa passport natin once ma-issuehan na tayo ni Japan Embassy. Actually, yung una kong apply last year, nung first time kong pupunta sa Japan, multiple agad yung binigay sa akin ni Japan Embassy. Kaya sinerte tayo. Wala na masyadong hassle na kumuha ng Japan visa. Yung ikatlo is yung e-travel. Dun sa e-travel, ginawa ko na siya kagabi bago pumunta dito. Kailangan siya para sa immigration dito sa airport. And doon na din ako nagbayad ng travel tax sa eGov.ph application. Doon na din ako nag-e-travel and nagbayad ng travel tax. Kaya kanina dumiretso na ako sa check-in counter kasi bayad na yung tax ko kagabi. Tapos yung ikaapat is yung mga ticket natin. Yung boarding pass ko nakuha ko lang doon sa check-in counter. Pinakita ko lang yung passport ko. Ayun, binigay na yung boarding pass ko. So yung ikalima is yung QR code from Visit Japan Web. Optional lang naman yan guys. Pwede siyang gawin manually dun sa Kansai Airport. Kaso medyo hassle eh. Mas maganda kunin nyo na yung QR code from Visit Japan Web. Ayan. Para yan sa immigration and custom ni Japan. So ngayon, inaantay ko na lang yung tawag nung reception dun sa Marhaba para kumain dun. Hindi pa rin kasi ako nagbe-breakfast eh. I think yan na lang yung breakfast and lunch ko for today. Ayan guys, tumawag na yung Marhaba. Akyat na tayo. Thank you for waiting. 9:05 pa naman and 3 hours yung maximum na pwedeng mag-stay dun sa mga lounge or dun sa Marhaba. Doon na lang siguro ako hanggang 12 PM. So tara, let's go! Tapos na ako dito sa Marhaba and papunta na ako ng boarding gate. So right now, 11 AM pa naman and isang oras pa bago mag-boarding time. So tara, let's go to Japan! Let's go!
Hi guys, nandito na ako ngayon sa Kansai International Airport and kakalabas ko lang ng immigration and custom ni Japan. Actually, nandito na ako sa taas, umakyat na ako. Nandito ako sa parang food court dito sa second floor, dito sa Kansai International Airport. And dito yung nilabasan ko kanina sa immigration and sa baba. And doon ako galing kanina, umakyat lang ako doon sa escalator. Ngayon pumunta na ako ng train station, ito. Ngayon, labas na tayo. And ayun guys, yung Kansai Airport Station. Nandiyan yung pinakang train station papunta ng Osaka and Kyoto. Diyan na lang din ako sasakay. Actually, hindi ko pa alam yung train na sasakyan ko. Hahanapin ko pa sa Google. Ayan, hanapin muna natin sa Google Map kung ano yung pwede nating sakyan na train. Google Map ko na lang and hanapin ko yung pinakamura. Medyo malamig dito guys. Actually, malamig talaga. 12 degrees. Yung feels like 10 degrees. Medyo nahihiya pa ako mag-vlog dito sa airport. Ang dami pa kasing Pinoy. Pag madami ako nakikita ng Pinoy, medyo nahihiya ako mag-vlog eh. So, Google muna natin papunta ng Namba Station. Doon ako pupunta kasi may Uniqlo doon. Bibili muna ako ng heat tech. Medyo mahina ako sa lamig eh. First time kong pupunta ng ganitong weather dito sa Japan. Ayan, ito yung hotel ko. Sutetsu Grand Fresa, Osaka, Namba. Try natin search yung direction papunta dyan. And ito yung nakita kong pinakamura. 970 yan lang. Yan, ito. 50 minutes yung biyahe. So, yung biyahe niya is 7:56 pa. May 10 minutes pa tayo. So, dito na lang siguro tayo sasakay. Pasok daw tayo sa Nankai Kuku Line for Nankai Namba. And platform 1 or 2 yung papasukan natin. So, dalawa lang naman yung train station dyan. Isang Nankai tapos JR station. Yan nata yung pinakang 2 main companies na train station or na train companies dito sa Japan. So, sa Nankai tayo. Doon muna tayo sa 970. Yun kasi yung pinakamura eh. And 7:56 pa naman yung alis ng train. So, tara. Hanapin na natin yan. Let's go! Ayan yung Nankai guys. Yung isa JR train. Ito Nankai. Diyan tayo papasok. Hanapin natin yung platform 1 and platform 2. Check ko muna yung mga IC na dala ko kung may laman pa. Yun na lang yung gagamitin ko. Ayan, punta tayo dito. Check natin. Actually, 3 yung IC kong dala eh. 2 Suica and isang Icoca. Tingnan natin kung ano yung may laman. Yun yung gagamitin ko. Ayan, meron pang 1,300 yen yung isa kong IC. Yun na lang yung gagamitin ko. Pasok na tayo dito. 1,385 pa yung laman niya. Buti na lang may laman pa yung isang IC. Ayan, pasukin natin yung platform 1 and 2. Isa lang naman dito yung pwedeng pasukan ito. Ayan. Dito. Baba tayo dito. Platform 1 and platform 2. Dahil sa kabila, mukhang wala dun tao. Mukhang ito na. For Osaka and Namba eh. Baka ito na nga. Ayan, nakatambay lang itong train natin. Meron din dito sa kabila eh. Platform 1 and 2 daw. Right now, 7:54 pa lang. Pero yung alis ng train, 7:56. Ito na nga ata yun. Sakay na tayo dito. Let's go! Doon tayo sa dulo, wala masyadong tao. Nakasakay na ako ng train and yung dating ko dun sa hotel mga 8:45 p.m. and yung stop ko is sa Namba Station. From Namba Station maglalakad ako ng 800 meters. Actually yung malapit na station dun sa hotel ko is yung Nipponbashi Station. Tatry ko sana pumunta ng Namba Station para pumunta ng Uniqlo para bumili ng mga heat tech. Kaso mukhang hindi na ako aabot eh. 9 p.m. pala yung close ng mga Uniqlo dito sa Japan. Siguro bukas na lang. And mukhang tolerable pa naman yung lamig dito kapag naka-jacket na ganito. Medyo nahihiya ako kanina dun sa airport mag-vlog eh. Ganun nata talaga pag natitigil lang mag-vlog. Mga mahigit 1 buwan na kasi ako hindi nag-vlog eh. Nandito pala ako sa bandang dulo ng train. Wala masyado nakasakay. And mga parang Japanese yung nakasakay. 3 pa lang IC yung dala ko. And yung isa lang yung may laman. Yung Icoca kong dala, zero balance pala yun.
Last year kasi ginamit namin yun dito nung pumunta kami dito sa Osaka. Last year yung kaunanahan kong punta dito sa Japan. First week and second week noong November. Malamig na din ng konti pero hindi ganito. Hindi kagaya nito na 12 degrees ganun. Dati hanggang 15 degrees lang yung pinakamababa eh. Ngayon 12 degrees pero mukhang kaya naman. Medyo mainit din dito sa train ngayon. Parang may heater dito sa inuupuan ko. Tingnan natin mamaya, lakarin natin yung Namba Station papunta dun sa hotel ko, 800 meters. Tingnan natin kung kakayanin natin yung lamig. Ayan, 5 stations na lang guys. Malapit na tayo dun sa Namba Stations. Madali lang naman palang hanapin yung mga station dun sa airport station kasi dulo kasi ng mga train station eh. So lahat ng train dun sa platform 1 and 2 papunta talaga dun sa Osaka or dun sa ibang lugar. I'm not sure kung mayroon pang train dun na papunta sa ibang lugar pero sakto namang umalis kanina yung train 7:56 kaya hindi na din ako nalito. And kulay violet din yung line nitong train na to. Violet din kasi yung nakalagay dun sa Google Map eh. Yung tinignan natin kanina. Parang nagugutom na nga ako eh. Medyo nahihilo na ako. Yung huling kain natin dun pa sana eh. Marhaba, mga 11 AM ata. Siguro kakain ako ramen ulit. Ganon. Ichiran kung sakali. Nandito na kami sa Sakai Station. 3 stops na lang bago madating yung Namba Station. And ayan. 8:41 kami dadating dun sa Namba Station and 8:29 pa lang ngayon. After ng Namba Station, 800 meters papunta dun sa hotel ko, dun sa Sotetsu, Osaka Namba. Sotetsu Grand Presa, Osaka Namba. Ayan, 12 minutes walk, 800 meters. Kaso mukhang hindi naman 12 minutes walk yan eh. Baka abutin ako dyan ng 20 minutes walk or 20 to 30 minutes walk. 8:52 daw ako dadating sa hotel. Tingin ko mga 9 PM pa. Sana hindi tayo mamaya mahirapan dun sa Namba Station lumabas. Medyo malaki din daw kasi yun eh. So try pala natin ilista lahat guys ng gagastusin natin during this trip. And tingnan natin kung magkano lahat yung magagastos ko. Sama natin yung hotel, flights, yung mga gastos natin dito sa train, and yung mga pagkain. Tatry ko din isama yung mga luho shopping kasi kailangan kong bumili ng mga panglamig na damit eh. Kulang kasi yung dala ko eh. Hanggang nga lang ng baggage eh. Wala pa atang 7 kg. Nagdala lang talaga ako ng isang pang 20 kg na maleta. Medyo kakaunti na yung nakasakay dito sa train. Halos kaunti na lang or dahil dulo kasi to. Nakakamiss tong Osaka eh. Medyo memorable kasi itong lugar na to eh. Kasi ito yung kauna-unahan naming napuntahan dito sa Japan. And dito yung dahilan kung bakit lagi na ako nagta-travel. Itong Kansai region. Ayan na, dito na tayo sa Namba Station. Sana hindi ako maligaw palabas para makapagpahinga tayo mamaya ng saglit sa hotel. And pagkatapos nun, pupunta siguro akong Dotonbori and Shinsaibashi. Hanapin natin yung exit papunta dun sa hotel natin, yung pinakamalapit na exit. Let's go! Parang wala akong naalalang pumunta ako dito sa Namba Station last year nung pumunta kami dito sa Osaka. Doon kasi kami sa Shinsaibashi nag-stay eh. Hindi dito sa bandang Namba area. Ayan. Mukhang pabalik na ulit itong train na to dun sa Kansai Airport. Dulo-dulo pala yung Namba and Kansai Airport. Ayan, kung gusto niyo ditong sumakay guys, mas mura dito. Kulay violet. 900 plus yan lang yung pamasahe. 360 pesos ata yan. Ayan, hanapin natin yung Central Gate. Wala kasi nakalagay doon sa Google kung saan ako mag-exit eh. Pero mukhang Central Gate. Ang lamig. Ayun, labas tayo dito. Mukhang dito yung exit na malapit papuntang hotel natin. Magkano kaya pamasahe? $9.70 yung pamasahe guys. Labas tayo dito sa East Exit. Ayun, may nakita ko dito ang exit eh. East Exit. Exit ba to? Yan, East Exit daw to. Try natin kung ito na nga yung pinakamalapit dun sa hotel natin na exit. Ayan, East Exit. Labas tayo dito. Labas tayo dito. 970 lang yung pamasahe. Mura. Makatipid tayo ng 200 pesos. Kasi tinignan ko sa Klook yung ano eh. Yung limited train.
papunta dito sa Namba Station. 500 plus yung nakalagay eh. So medyo nakatipid tayo ng 200 pesos. Ayan, dito na tayo sa labas. Ang lamig dito. Ang sakit sa mata. Parang hindi ko ata kakayanin yung lamig ah. Saan na tayo? Hanapin natin guys kung saan yung papunta sa hotel natin. Pero maganda kasi nakalabas agad tayo dito sa Namba Station. Nakita ko kaagad yung exit. Saan tayo? Dito. Dito daw sa Eskinita. Papasok ba tayo dito? Ang liit ang daan. Ayoko dyan. Parang naalala ko tong part na to. Ito yung papunta ng Dotonbori. Yang Ibisubashi, Suji, kung nakikita nyo. Yan yung papunta ng Dotonbori. Dire-diretsahin nyo lang. Tapos ito naman yung papunta ng Denden Town. Yan, naalala ko dito nga kami pumunta ng asawa ko. Galing kami ng Denden Town, tapos ito yung dinaanan namin papunta ng Dotonbori. Dito daw tayo, sabi ng Google Map, dire-diretso, tapos kaliwa. Oo nga, dito nga kami kumain ng asawa ko. Dito nga kami galingan. Diyan nagka-allergy yung asawa ko eh. Namula yung labi nun eh, nung kumain kami dyan. Nung mga seafood. Ewan ko kung bakit may allergy yun dun. Parang first time nangyari yun eh. Hindi naman nagkaka-allergy yun sa mga ganong food. Ayan. Hindi niya naubos yung pagkain niya. Namula yung labi niya nun eh. Ayan, naalala ko na to. Malapit na nga dito yung Nippon-bashi. Ayan, pero dapat ata doon ako dumaan sa kabila. Wait lang. Doon talaga ako pinapadaan ni Google Map. Dito sa Eskinita. Dito sa maliit na daan. Tara. Punta na tayo dito. Mukhang madaming masarap na kainan dito. Daan tayo dito minsan. Malapit lang naman yung hotel eh. Mukhang hindi ko kaya yung lamig ah. Ang sakit sa mukha naman eh. Lamig eh. Madadara itong skin ko. Mukhang itong Eskinita na to inuman. Parang yung golden guy sa Shinjuku. Diretso daw dito. Malapit na din naman dito yung Dotonbori. Saan na tayo? Diretso ba ulit dito? Tingnan ko ulit yung Google Map. Dito daw, diretso daw dito. Mukhang madadry na nga yung skin ko eh. I mean yung mukha ko. May binigay sa akin moisturizer yung asawa ko eh. Kaso hindi ko pa nalalagay eh. Mamaya na lang siguro dun sa hotel. May lotion dito. Cute na lotion. Ayan, dire-diretso daw dito guys. Namba na naman to. Ayan, Apa Hotel Namba. Sana hindi tayo magkasakit sa trip na to kasi sobrang lamig eh. Pag nagkasakit ako, naku, kawawa naman ako nan. Sayang yung punta natin dito. Inom na lang ako ng vitamin C. Hindi kasi ako nagba-vitamin C. Pero meron na atang mga vitamin C na naiinom sa mga konbini. Ayan, diretso tayo dito. Diretso. Parang ang daming inuman sa part na to. Sa Namba. Ayan, diretso daw tayo dito. Tapos kaliwa dun sa main road. Ayan, yan na mismo yung main road. Kaliwa tayo dyan. Daming kainan talaga dito sa Osaka eh. Tabi-tabi yung mga restaurant eh. Kaya gusto dito ng asawa ko eh. Hindi tayo umabot. Doon pala sa kabilang side yung hotel ko. Ayun, dire-diretso na lang yan. Nandun na yung hotel ko. Mukhang wala na masyadong tao dito sa area na to. Doon sa Eskinita, ang dami. Dami nagiinom. Parang uwi na eh. Ayan. Dire-diretso na lang ito. Yun ata yung Nippon-bashi Station, yung isang yun. And pag diniretso to, nandun na yung Denden Town. Ayan. Ang dami ko nakikita pwedeng kainan. Meron pang ganito dito. Ito na tayong Kuromon Market. Ito na nga. Mukhang dyan tayo lagi kakain sa Kuromon Market. Sa first 3 days natin. Ang lamig naman dito. Yung iba na mga babae dito naka-skirt pa eh. No? Paano nila natitiis yung ganung lamig eh? Yung mukha ko parang magbibitak-bitak na eh. Ganun yung feeling. Kaya kailangan ko na maglagay ng moisturizer. Diretso tayo dito. Nandiyan na yung Sutetsu Presa Inn. Meron ditong udon, tapos ramen. 200 meters na lang daw. Ayan, malapit na tayo dun sa hotel natin. Ito na tayo Nippon-bashi.
Katabi lang nung hotel natin. Nipponbashi Station. Ayan, ito na nga. Diyan tayo sasakay papunta ng Nara and Kobe. Isang sakay lang daw from dyan sa Station N, Nipponbashi Station. Yan, tawid tayo dun. Ang lamig dito. Parang freezer eh. Let's go, tawid na tayo. Let's go. Parang ako lang yung nakamaleta. Ngayon na-miss ko sa Japan, yung tunog na yan. Sa mga pedestrian. Winter is coming! Ngayon guys, ito na yung hotel natin. Sutetsu Grand Presa. Ayan, pasok na tayo, check-in na tayo. Para makapagpahinga ng konti. Ayan, dun sa loob. Malapit lang din dito yung Dotonbori, kaya okay na okay itong hotel na to. Sana wala masyado nag-check-in para makapunta agad tayo dun sa Dotonbori. Gusto ko na din kumain. Medyo nahihilo na ako. Hindi ko alam kung sa lamig o gutom lang. Ayan. Ito na yung hotel natin. Pakita ko lang yung passport ko. Ayan, nakapag-check-in na tayo. Ang bilis lang, wala pang 5 minutes, tapos na. Ang ganda talaga dito sa Sutetsu Grand Presa. Yung iba kong na-stayan, Sutetsu Presa yun. Ito pangalawang Sutetsu. Yung una sa Tokyo, sa Kyoto, last year, nung kami, Kyoto. Yan, kuha muna tayo dito ng freebies. Ito, gusto ko itong matcha na ito eh. Ito yung tinitake ko dito, it's said na coffee. Green tea pala yun, hindi matcha. Tapos, ito pang haba. Yung room natin, room 358, so third floor. Kuha na din tayo nito. Free size naman ito lahat. Ayan, dito na ako sa third floor. Hanapin natin yung room 358. Dito daw. Ayan. Dun daw. Dito daw sa kanan. Kaso mukhang dulo. Parang medyo pause ako. Ayan. 358. Dito daw. Mukhang sa pinakadulo nga. Pero maganda yung mga rooms dito guys. Sa Sutetsu. So far, ito yung pinakagusto kong stay na hotel dito sa Japan. 359 ito. Dito tayo. Sa dulo. Pasok na tayo. Yan, nilagay ko lang dito yung keycard. Pasok na tayo. Ang laki Ito guys, yung rooms ko for 3 nights. Bali, dalawa yung hotel na pag-i-stayan ko dito sa Osaka for first 5 nights. So ito, first 3 nights dito tayo sa Sutetsu. And ililipat tayo ng hotel dun sa Koko Hotel. Medyo malapit lang dito, walking distance. Siguro lalakarin ko na lang pag naglipat ako. Ang bala ko kasi nung una is 3 days ako dito sa Osaka and 5 days ako sa Kyoto. Then babalik ako dito sa Osaka for another 3 days. Kaso, nung tinitingnan ko na yung hotel dito sa Osaka ng last 3 days, sobrang mahal kaysa dun sa Kyoto. Kaya ang ginawa ko na lang, yung last 5 days ko, ginawa ko na lang Kyoto kasi mas mura din yung hotel. I'm not sure kung bakit. Kasi normally, mas mura yung hotel dito sa Osaka kumpara dun sa Kyoto. Ayan, kaya yun yung ginawa ko. So, ito pala yung hotel ko for 3 nights. Ayan, solo natin to. Wala akong kasama. Dito ako pumasok kanina. And dito yung inita ng tubig malapit sa pinto. Para siyang hop-in doon sa Ueno. Dito din yung inita na tubig malapit sa pinto. Sabi dito, nagsusupply daw sila ng purified water. Good to drink na daw yan, yung mga gripo dito. Yun din yung alam ko Pero baka ganun din yung gawin ko. Dito na lang din ako minum. Pagka diretso natin, dito yung CR or yung restroom. And iyan yung CR ko. Ayan, ang ganda yan Itong Sutetsu, hindi siya kalakihan kumpara dun sa iba. Medyo maliit nga ito kumpara dun sa Ismail Hotel, sa Hop-in Ueno. Pero mas nagagandahan ako dito. Ayan. May shower siya and nandiyan yung mga toiletries. Ayan. Halos lahat naman ng hotel may mga ganyan. Tapos yung mga freebies, mga coffee, green tea, and yung mga pangtulog na doon sa baba, sa may lobby, doon kukunin. Tapos ito naman yung bed ko. Single bed na lang yung kinuha ko instead na dalawa yung bed. Kasi isa lang naman din ako Tapos may upuan dito na maliit. Okay,
Itong hotel na to is 12,225 3 days. So, per night, ang bayad ko is 4,075 pesos. Ayan, mura na siya kasi peak autumn season ngayon. Kaya sobrang sulit na din siya. Nakita ko to sa Klook. Sale pa nga siya nun eh. Kaya binuko agad na. Dapat nga 5 days eh. Sayang. Kaso, nung mag-a-add ako ng another 2 days, sobrang mahal na. Siguro nasa 5,000 plus na. Kaya doon na lang ako sa kabila kumuha sa Coco Hotel. Alam ko 3,000 plus ko lang nakuha yan. Malapit doon sa Denden Town. Try nating ilista lahat ng mga gastos natin. Ilalagay ko yung total kong nagastos per day. Yan, every time na matatapos na yung vlog natin. So ngayon, magpapahinga lang ako ng konti. Try nating mag-roam around dun sa Dotonbori and Shinsaibashi. Kaso tingin ko sarado na yung mga store dun sa Shinsaibashi. And try natin maghanap ng masarap na ramen shop dito, malapit sa hotel natin. Or kahit anong pwedeng may mainit na pagkain or may mainit na sabaw. Parang sarap ngayon humigop ng sabaw eh. Sobrang lamig dun sa labas. Medyo parang na-dry na agad yung mukha ko eh. Pahinga lang ako, siguro mga 15 to 30 minutes. Then labas na ulit tayo. Ayan. Kailangan natin bumili ng heat tech bukas. Kasi mukhang hindi ko kakayanin pag straight na ganun kalamig. Mukhang hindi pa nga ganun yung lamig na sobrang lamig talaga eh. Kasi right now yung feels like based sa cellphone ko 10 degrees. Pero yung actual temperature 12 degrees. Ayun guys, palabas na ulit ako. Ang ganda talaga nitong hotel na to. Lobby pa lang eh. Ang ganda na. And may nakita akong Ichira na malapit dito, 200 meters daw. Dito, dire-diretso lang. And dun sa maliit na iskinita na yun, 200 meters lang daw ang kailangan kong lakarin. Nag-check ako ng ibang restaurant eh, kaso halos close na lahat eh. Actually, close na nga lahat eh. Yung mga 24 hours na lang na restaurant yung open. Dito ako pupunta, 200 meters dito sa iskinita na to. Kaso walang pedestrian, nandun pa yung pedestrian. Ayan, punta tayo dun. Dami pa ding tao dito eh, no? Kahit 10 p.m. na. Right now, 10:15 p.m. na. And ako madami pa rin tao. Dito na agad guys yung yung Dotonbori Street. Sobrang lapit lang ng Dotonbori dito eh, sa hotel na to. And nandun yung Nipponbashi. Yung station na maganda rin kasi meron yung direct connection dun sa Nara and Kobe. Kapag magde-day trip kayo papunta dun. Tawid na tayo dito. Naalala ko tong lugar na to, dito kami nag-meet up point nung nag-day tour kami. Papuntang Amano, Ashidate. Yan, kung familiar kayo sa day tour na yan. Yan, dyan mismo, sa bridge na yan. Pero dito tayo. Actually, dito na tayo dumaan, sa Dotonbori Street. Ayan. Ang dami pa rin tao yan, no? Lagi kami napunta dito ng asawa ko kasi favorite niya yung tangulo. Mura dito yung tangulo eh. 300 yan lang. Tingnan natin kung ganun pa rin yung price. Parang sobrang crowded pa rin dito sa Dotonbori Street eh. 10 p.m. na. Gusto ko din talaga yung vibes dito sa Dotonbori. Or dito mismo sa Osaka. Ngayon, may mga maleta dito. May mga Pokemon. Ang cute eh, no? Mura din kasi yung mga bilihin dito eh, no? Sa Osaka. Pag ikaw compare mo sa Tokyo. Kaya okay din mag-shopping dito eh. Lalo na dyan sa Shinsaibashi. Try natin pumunta bukas dun sa outlet na malapit dito. Yung malapit dun sa airport. Sabi nila hanggang 30 pa daw yung yung Black Friday sale ng mga outlet dito sa Japan. Hanggang bukas pa. Kaya bukas na din agad ako pupunta ng outlet. Ayan, may kamote dito. Hindi pa ako nakatikim ng kamote dito sa Japan. 500 yung tangulo dito. Nasaan na yung mura dito yung tangulo? Narito na yung masasarap na takoyaki. Ito yung laging binibilhan ng asawa ko ng tangulo. 300 yen. May 300 yen dito eh. Tingnan natin kung may ganun pa din. Ayun, may 200 yen nga. Di ba? Ang mura yan, 200 yen tapos ang haba. Ayun, 300 yen. May kremea pala dito. 650 yen. Are you sure? Kremea. Tikman natin yung mochi na may strawberry niyan. One of these days. Pero ngayon mag-iichiran muna ako kasi malamig. And parang yun na din yung nakasanayan natin eh. Mag-iichiran kapag kakadating lang dito sa Japan.
Parang day zero, Ichiran agad. And yun yung gagawin ko. Lamig guys. May pinadala sa akin moisturizer yung asawa ko. Naglagay ko kanina dun sa hotel. Para kasing magbibitak-bitak yung yung mukha ko sa sobrang lamig Yung kamay ko nga ang sakit. Mukhang kailangan natin ng gloves Ayan, ligo tayo dito. Dito daw yung papunta ng Ichiran. Sarap maggrami ng ganitong weather. Ng ganitong temperature. Balik tayo. Isa pa palang kanto. Mas gusto ko kasing dumaan dito sa Dotonbori Street kaysa dun sa Eskinita. Ayan, balik tayo dito. Ganda ng hotel natin, ganda ng pwesto. Dapat pala dyan kami nag-stay dati nung una kaming nag-Japan. Kaso hindi pa kasi ako masyadong marunong nun pumili ng hotel. Basta kung ano yung mura, yun yung ibubook ko. Tapos dapat maganda yung review. Ngayon, titingnan ko na talaga yung location Sakto naman, mura din dun. Nung nag-book tayo, may sale. I'm not sure kung ano yung sale na yun pero mura siya. 4,000 a day. Tapos ganito ang season, peak season ng autumn. Murang-mura na. Ayun na guys yung Dotonbori na sikat. Nandun na yung Glicoman. Tingnan natin mamaya yan. Pero ngayon, kain muna tayo sa Ichiran. Yan, nandito na tayong may camera. na nakikita ka sa screen. Grabe Yung kamay ko parang magbabayret Ang dami pa rin tao dito. Pang-apat na beses ko na itong magja-Japan. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakain ng okonomiyaki. Yan yung isang sa bucket list ko sa trip na to. Kailangan kumain ako nun. May masarap daw ditong restaurant na ganun. Pasok daw tayo dito guys. Papunta dun sa Ichiran Shaft. Ito na daw yun. Ngayon mukhang nakikita ko na agad. Sana walang pila. Alas 10. Ayan, yung Ichiran. Katapat ng Kamakura Soup with Noodles. Sikat din daw yan Pero dito muna tayo sa Ichiran. Ayan. Daming pila, daming tao. Pero laban na natin to. Gusto ko talaga mag-ramen Fun. Wait time is about 1 hour. 1 hour daw ang waiting. Laban na natin. 1 hour daw Pero tingin ko hindi naman totoo. Try natin kung totoo. Pumila ako dito mga 10:20. Ayan, tingnan natin kung 11:20 tayo makakakain. And ito pala yung flavor na pinipili ko pagkakain ako dito sa Ichiran. Ayan, ito. Ayan. Yung noodles, extra firm. Gusto ko kasi laging ganyan Nakupo na ako. Gutom na ako. Yung huli kong kain kanina pa dun sa Marhaba Siguro mga 11 AM yun. 12 hours na pala ako hindi kumakain. Yung pila mga 45 minutes. Ayan, sabi ni ate kanina 1 hour pero 45 minutes naman yung inabot. Matagal pa din. Gusto ko na kasing makakain ulit ng ramen or ng Ichiran. Ayan. Kaya nilaban ko na. 11:13 pa lang naman. Ayan, may oras pa tayo mag-roam around dun sa Glicoman. And dyan sa paligid ng Dotonbori. Ayan, malapit lang naman yung hotel natin dito kaya okay lang mag-ikot-ikot. Para mabilis na din ako makatulog mamaya. Babawi tayo ng tulog tonight kasi 4 hours lang yung tulog ko kanina. Ayun, ang laki na ng ibag ko. Ayan, dyan na yung order natin. Sa wakas makakakain na tayo. Ayun guys, tapos na tayo mag-Ichiran and ayun, sobrang sarap. Medyo parang bitin lang ako. Bili na lang siguro ako dito ng additional na makakain. May mga takoyaki pa din
Ayan, 11:30 na and open pa din pala yung mga takoyaki dito na shop. Ang dami pa din bumibili. Ayan, punta muna tayo dun sa Glicoman. Ilakad muna natin tong nakain natin na ramen. Medyo mabigat din kasi sa tiyan yung ramen eh. Pero parang bitin pa din yung kain ko. Ngayon, diretso tayo dito. Dumaan ako dito ng sobrang aga dati nung nag-dater kami. Medyo makalat nga dito sa Dotonbori. Pero nalilinis din naman agad. Ayan, ang dami kasing turista dito eh. Ito yung pinakang tourist spot dito sa sa Osaka. Ang dami pa din open na shop oh. Ayan, may mga wagyu pa din. Ayan, takoyaki. Dito kasi talaga nag-umpisa yung takoyaki, ano? Kaya sikat na sikat yan dito sa Osaka eh. And nandito talaga yung pinakamasarap na takoyaki. Ang dami ng basura eh, no? Ng ganitong oras. Diretso lang tayo dito tapos kanan nadyan na yung Glicoman. Sweeteria. Yun ata yung may avocado burger na nakainan natin dun sa may nakano. Ayan, yan ba yan? Ayan guys, nandito na tayo sa may Dotonbori Bridge ba tawag dito? Nandito na yung Glicoman. Nakapunta na naman ako dito. Ayan, si Glicoman. Ang lamig dito. Ayan. Yung sikat na Glicoman. Mag-aalas 12 na yun, dami pa rin tao dito. Meron diyang Don Quixote, diyan kami nag-Don Quixote nung last day namin dito sa Osaka last year. Yung hotel namin dati medyo malayo dito. Dire-diretso dyan sa highway na yun, pakanan. Sa may bandang Shinsaibashi. At naugatong tuloy. Ayan guys, nandito na tayo sa Dotonbori kay Glicoman. Parang mas malamig dito sa side na to. Open area kasi eh. Medyo may hangin. Punta tayo dito sa kabila. Yung malaking donkey na yan, may Ferris wheel dyan eh. Yan, yung mataas na yan. Hindi kami nakasakay dyan last year. Pero ngayon, tatry ko siguro. Kapag may free time tayo. Ayan, ang ganda pa rin dito kahit mag-alas 12 na. Mas maganda nga dito pag ganitong oras eh. Kasi medyo hindi na ganun kadaming tao. Pero madami pa rin. Palipas lang tayo dito ng oras. Sarap din tumambay dito eh, kahit pa paano. Ayan o, titigan natin si Glicoman. Sabi nila Pinoy daw yan eh, si Glicoman, runner na Pinoy. Parang ano yun? Yung sa North Korea, yung president? President ba tawag din? Ayun guys, oh, nandito sa Japan. Nakita ko. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Napunta pala yan dito sa Dotonbori sa Osaka. Malapit nga lang naman yung North Korea dito sa Japan. Pero, kala mo totoo. Mukhang nagko-cosplay lang eh. No? Di ba? Ang ganda dito guys. Ayan o. Palipas lang tayo ng oras. 11:30 na PM na and ayan, ang dami pa rin tao. Walang kaya ng tao dito sa area na to. Ayan, medyo sa tabi ako para kita nyo sa Glicoman. Medyo umuuga tong bridge na to. Kala mo lumilindol eh. Tapos na ako dun sa Glicoman. Medyo malamig dun, humahangin kasi. Nanginginig na ako. Kailangan ko talaga ng heat tech para medyo tumagal ako dito sa labas.
Tingnan natin dito sa kabilang side kung ano pa yung pwedeng puntahan dito. Kaso mukhang sarado na yung mga store pala dito. Nandito kasi yung ano eh, yung 10 cents, ayan oh. Diyan ako bumili dati. Kaso sarado na pala. Baka mag-convene na lang muna ako. Hindi na siguro ako magtatakoyaki kasi medyo mabigat sa tiyan eh. Alas 12 na din kasi. Yan, try natin mag-convene. Malapit dun sa hotel natin. May Yoshinoya dun, no? Mag-Yoshinoya tayo. Yan, siguro sa next day. Kasi nung kumain tayo dyan sa Tokyo, medyo hindi tayo nasarapan eh. Mali ata yung order ko. Chicken karaage, yung in-order ko. Ngayon, beef. Try natin yung mga beef, guys. Ayan, yung Don Quixote. Yan, dyan kami dati grocery nung asawa ko bago kami umuwi ng Pilipinas. Nung pumunta kami last year. Ganda dito, oh. Christmas na Christmas. Yan, pag diniretso mo dyan, dyan yung Smile Hotel. Dyan kami nag-stay nung last year. Medyo malayo lang dito sa Dotonbori talaga. Medyo pangit yung pwesto na yun. Pero walking distance, medyo malayo lang. Saka na natin siguro explore yung side na yan. Dito na tayo, mag-convene na lang tayo muna. Then uwi na tayo kasi medyo maaga pa ata ako bukas. Pupunta ako ng Katsuoji Temple. Yan, balik na tayo dun sa kanina. Dotonbori Street din pala to, ano? Hindi ko pa napupuntahan yung side na yan. Yan. Try din natin explore yung way na yan. Pero dito muna tayo, balik na tayo dun sa side ng hotel natin. O pwede ding mag-take out tayo ng takoyaki. Doon na lang natin kainin sa hotel. Yan, tapos convene tayo. Ano, pwede yan, no? Sige, try natin yan. Let's go! Medyo madami na lang lasing dito pag ganitong oras. Pero mababait naman yung mga Japanese o yung mga tao dito kahit makakainom. Yan, diretso lang tayo dito. Tingnan natin kung bukas pa yung mga takoyaki store na nakita natin kanina. Pero mukhang bukas pa. Last year, dito kami nag-inom ng asawa ko eh. Sake. Sarap ng sake dyan. Ayan. Ito daw yung isa sa masarap na takoyaki dito eh. Hindi namin daw natikman last year. Ito. Yan yung store na yan. Katabi siya nung nasunog na Ichiran. Yung merong takip na building. Ayan. Nandun tayo kanina guys oh. Doon sa isang bridge na yun. Nandun yung Glicoman. Nandito naman yung sikat na takoyaki shop. Tingnan natin kung pwede mag-take out. Arigatou. Ayun, nakabili na tayo. Buti na lang pwede mag-take out. Next stop, Konbini. Ano kaya mabili sa Konbini? Pero bibili ako ng vitamin C yung naiinom. Kailangan tumaas yung resistensya natin. Kasi sobrang lamig dito eh. And parang uso dito yung flu ngayon. Sa Japan. Parang may nakikita ako eh. Nung unang basa ko nga, akala ko outbreak eh. Hindi pa naman ako nagba-vitamins. Yan, kaya kailangan ko mag-vitamins. Sobrang lamig dito. Baka pagdating ko sa hotel, malamig na din tong takoyaki ah. Masarap pa naman to pag mainit. Dadalhin ko muna siguro to sa hotel. Sayang yung pag lumamig eh. Naalala ko, dito kami lagi kumakain ng tangulo. Ayan, dyan sa upuan na yan. Puro basura ngayon. Ayan, dyan kami bumibili ng murang tangulo. Dito ba yan? Parang hindi dito. Mahal eh. Ayan, dito ata sa kabila. Meron din dito eh. Ayan. Dami dito ng takoyaki sa Dotonbori Street eh. May nakita akong 7-Eleven kanina dun eh. Bago pumasok sa hotel kanina. Malapit dun sa Nipponbashi Station. Doon na lang siguro ako magko-convene. Ayan. Sobrang lamig na. Kailangan ko bukas bumili talaga ng heat-tech. Pupunta pa naman akong temple bukas. Medyo north yun ng Osaka and parang nasa bundok siya. Sigurado ako mas malamig dun eh. Magnanakaya muna ako bukas. Ano? Ayun yung hotel natin. Oh. Ayun. Sutetsu Grand Presa. And ayun yung 7-Eleven. Meron nga sa tabi niya. Ayan na, dito na ulit ako sa hotel. Daling ko muna itong takoyaki dun sa taas. Baka lumamig eh, sayang. Ayoko naman i-microwave. Mas maganda yung parang kakaluto lang talaga. Kuha tayo ng toothbrush pala.
Bumaba na ulit ako. Punta na tayo dun sa 7-Eleven. Let's go! Mas lalong lumalamig dito yung temperature kapag ganitong oras na. Hindi ko napansin, alas 12 na pala ng gabi, 12:15 PM. Ayan, nandito lang yung 7-Eleven. Ganda talaga nitong hotel na to. Ayan, pasok tayo dito sa 7-Eleven. Mahigpit kaya dito sa camera, yung mga 7-Eleven. Sa Tokyo kasi mahigpit eh. Ito na lang siguro yung iinamuin ko na vitamin C. 210 yan lang naman. Ito. Kung yan nga yung presyo. Tapos siguro isang bruli. Panghimagas natin. Ang dami ko nung nakain. 368. Less tax. Kaso 397. Ano pa ba? Ito na lang muna siguro. Madami pa namang araw tayo dito eh. Ayun, balik na tayo sa hotel natin. And sa wakas, matutulog na. Pero kakain muna. Medyo nauubos na yung tao dito. Pag siguro mga bandang 1:30 AM, wala na talagang masyadong katao-tao dito. Kainin muna natin yung takoyaki. Tapos inumin natin itong vitamin C. Siguro araw-araw ko kung iinom nito para sure na hindi ako magkakasakit. Mag-i-invest ako sa vitamin C ngayon. Mahirap na. Sayang yung punta natin dito sa Osaka and Kyoto. Kainin na natin itong takoyaki na nabili natin tapos itong bruli. Yan, after nun, inumin ko na itong vitamin C na nabili ko. Try nating uminom ng ganito araw-araw. Baka makakatulong kahit papano. 12:40 AM na pala. Medyo natagalan ako kanina dun sa Dotonbori. Hindi ko napansin yung oras. Amoy takoyaki na dito sa room. Ang lakas pala umamoy nitong takoyaki. Palinis na lang natin bukas itong buong kwarto. Itong takoyaki pala guys, 800 yen. Mukhang pang 2 tao na siya. Ayan, mainit pa naman. Let's eat, let's eat, let's eat. Ayan, ito. Kainin na natin. Masarap. Actually, ito nga tayo pinakamasarap ko nakain na takoyaki. Mas masarap to dun sa may Dotonbori Street. So, ito yung malapit dun sa Dotonbori River, yung katabi mismo ng nasunog na Ichiran. Recommended, guys. Doon kayo bumili sa sa may malaking pusit na katabi ng Dotonbori River. Tapos ko nang kainin yung takoyaki. Sobrang sarap. Ang kasunod ditong bruli. Para pala siyang leche plan yan. Kainin na natin tong bruli. Ang tigas niya sa unahan. Ayan siya. Matigas yung nasa unahan. Ayan o. Ang lutong. Parang sunog na na kanin. Ayan, kainin na natin to. Busin ko lang, then iinom na ako ng vitamin C. Tapos ko nang kainin yung bruli. And sobrang sarap din pala ng bruli na yan. Kaya pala ang dami ding nagre-recommend dun sa bruli na yan. Ito naman, inumin ko itong vitamin C, C1000. Vitamin Lemon. Kailangan nating uminom ng ganito araw-araw. Nung mga nakaraang stay ko dito sa Japan, hindi naman ako nainom ng kahit anong vitamins. Kain lang ako ng kahit ano. Ayan, since malamig ngayon at mag-isa lang ako, solo travel, try nating mag-vitamin C araw-araw. Itong C1000. Inumin na natin. Okay din yung lasa niya. Lasang lemon. Yung lemon juice, ganun na ganun. Sarap nga eh. Para nga pala sa nagastos ko ngayong araw, sinama ko na dyan yung flight na balikan, yung baggage papunta dito, yung travel tax. Sinama ko na din dyan yung travel insurance. Kumuha ako kanina sa Klook ng travel insurance since solo travel ako and medyo alanganin kasi dito yung weather sa Japan, malamig. May nababalitaan akong parang madami nagkaka-flu dito ngayon sa Japan. Kaya kumuha na din ako. Pero usually hindi talaga ako kumuha nito eh. Kasi may insurance na kasi yung credit card ko pag nagbubuka ako ng flight. So kumuha na din ako nito ngayon. Travel insurance for 10 days sa Klook. And nakuha ko siya na 342.8 pesos. May discount na yun sa Klook ngayon. Kaya kumuha din ako kasi discounted siya. I think pag wala tong discount, nasa 600 plus siya. And ayun, so isasama ko na din yung computation ng binayad ko sa hotel for the next 3 nights. Tapos
yung mga ginastos ko from airport simula ngayon. So, isa-isahin ko. Yung flight natin, ang nagastos ko is 8,241.74 pesos. So, round trip na siya. Then, nag-add ako ng baggage for 20 kilogram. 1,290 pesos siya kapag nag-avail kayo ng online. Kasi pag nag-avail kayo ng baggage dun sa mismong check-in counter, mas mahal siya. Nasa 3,000 plus daw, sabi kanina nung tao dun sa check-in counter. Yung hotel ko for 3 days, 12,225. Tapos from airport going here, yung pamasahe ng train ko kanina, 970 yan lang. Kasi yun yung pinili ko dun sa Google Map kung sino yung pinakamura. Siya yung tinuro ni Google Map. Sakto palis na din kanina yung train. And kumain tayo sa Ichiran kanina. Yung nagastos ko is 1,690 yen. After nun, nagtakoyaki tayo. Ang nagastos ko is 800 yen. And nag 7-Eleven din tayo. Ang nagastos ko sa Bruli tapos doon sa Vitamin C 1,566 yen yung total ng dalawa. So yan yung overall na nagastos ko for today. And yung total niya is 25,254.59. Kasama na dyan yung travel insurance ko for 10 days. Yung hotel ko for the first 3 nights natin dito sa Osaka, and yung baggage natin and travel tax. So tingnan natin guys kung magkano ulit ang magagastos natin tomorrow. Expected natin mababa na yan kasi wala na yung flight, wala na yung travel tax, wala na din yung baggage, wala na din yung travel insurance, and wala na din yung hotel kasi in-include ko na yung computation dito ng 3 gabi. Sa the next day, wala pa ring bayad yung hotel nun. Kaya tingnan natin. So ngayon, total na nagagastos ko is 25,254.59 pesos. Mga kaisandaang libo kaya tayo ng 10 nights and 11 days. Tingin ko aabot. Lalo na kasi hindi ako nag-hostel or capsule. Mas gusto ko kasi yung ganito yung ako lang talaga yung tao dito sa kwarto. May 13-month pay naman tayo pampalubag love. So, ayun guys. Gaya ng sabi ko dati nung first day ko sa Osaka, ito yung pinaka nakakapagod na araw, tingin ko, pag pupunta tayo sa Japan. Kasi nagising tayo ng maaga, then mag-aantayin tayo ng matagal dun sa airport. Ako kasi taga Batangas pa Minsan kasi traffic sa SLEX and dun sa Skyway. Ayun, minsan inaabot ng more than 3 hours or 4 hours. Kaya sobrang inaagahan ko talaga. Siguro mga 6 AM ako umalis kanina sa bahay. And dumating ako dun sa airport siguro mga 8 AM na or 7:30 AM. So, 6 AM ako umalis ng bahay. And ngayon, anong oras na ba? 1:28 AM dito sa Osaka. 12:28 ngayon sa Pilipinas. Tomorrow pupunta tayo ng Katsuuji. And after nun pupunta tayo ng Rinko Premium Outlet. Mag-outlet tayo bukas kasi sabi nila hanggang bukas na lang yung Black Friday sale. Baka makakita tayo ng good deals dun sa outlet. Maganda din kasi yung mga beaches may mga outlets. Ang dami kasi nanonood Kung napansin nyo pala kanina sa airport, hindi pala ako nag-withdraw kasi may natira pang 25,000 yen dun sa last trip namin sa Japan. Kaya wala muna akong withdraw ngayon. Tingnan natin kung hanggang kailan naabot yung 25,000 yen na yun. So, tulog na guys. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and see you on the next one. Babush!